Tapos, after neto, ganun pa rin, bayang mag-ilim. Tapos parang namamanata sa kapila. Ay, yung ganito yan ha, para mas madali. Pag supay, bayang mag-ilim, tapos parang namamanata. Yan. Tapos naka-dequatus po yan. Pero pag supay, eto, alongside ng bar. Tapos eto, focus na. Bakit kailangan nandito? Bakit kailangan alongside ng bus? Ano po magagawin nila? I-approach, para ikadaba. Para po pag-suwa. So, ang mangyayari dito, mas madali siyang, ay, etong kamay na to, susunod na lang ito. Puro face. So, ang mangyayari, dito lang yan, dito lang yan. Ito sa kuya, dito. So, bali, ang kamay hindi maiipit. Plus, safe pa para sa client mo. Kaya lagi pong sa right pieces ko. Kailangan at farthest part of the bed. Bali, i-right po lagi bago po gawa ng Pwedeng right, pwedeng left. Bago po gawa ng ibang Pero depende pa rin yung sa order ng doctor. Kailangan lagi nakasentro yung client natin sa bed. So, kailangan farthest right or farthest left. Depende po sa iyo. For example, ito si Kuya. Farthest right. Gusto natin siyang i-left kasi left ni Kuya ito, di ba left? So, left seems position, yung move natin papunta dito si Kuya, opposite ng kung saan natin siya kailangang i-turn. Tapos ikot tayong ganun. Tapos, i-gaganon natin, di ba? So, naka-face siya sa left. Ngayon, tinatawag natin left seems position, di ba? Ngayon, paano kung right naman? Opposite na. Ito, si Kuya, dito naman yung move. Tapos, ipapagaling mo si Kuya, so right naman, seems position. So guys, ganito ha. Ganito ulit, ikot na naman ako. Nakakapang. Nag-rush na yun. Puro ka lang naman. Kasi So guys, ganito. Ganito ulit, ang kamay, ito, sa shoulders, ito, sa hips. So ito, at nakano, 3 Kuya. Full na iikot ha. Itong katawan mo. tama. Tama. 1, 2, 3, go. Paano po yun? Nakaibig ko. So usually, pag ganito, di ba, na-turn na natin si Kuya, ito hindi naipit. Pero ito, for client comfort ulit. So ito, pwede natin ganito. Yes. Pwede rin ganito. Tapos, depende pa rin yan sa client comfort. Ito, move natin sa sa center ng head ng client. Tapos, yun. Sir, para sa niya po yung ganyang position. Usually, prone, usually ginagamit siya for turning of yung mga minsan yung unconscious, yung para sa yung may IV. So, ito, usually, mapapansin nyo pag unconscious, syempre stagnant. Kailangan mong galawin para yung flow ng blood hindi ma-impede. So, hindi siya naka-stagnant. So, i-move lagi natin. Actually, usually, every 1 hour, i-move ang client. So, depende yun sa doctor's order. So, pwedeng SIMS, pwedeng supine, pwedeng prone. So, every Q1, kunyari, Q1, si Kuya, naka-prone na. Mamaya, supine na naman. After 1 hour ulit, prone na naman, tapos supine. So, para lagi may, activity si Kuya, increase yung blood flow. Yan. So, guys, tapos na ba ako? Hindi. Anong mali ito? Oo, kuya, pinipit. Una-una yung kamay, pinipit. Tanongin mo yung client, okay lang ba yung position mo? So, pag unconscious, nasa inyo na yan. Subjective muna yan. So, kung sa tingin mo, usually, pillow dito, or pillow sa gitna. Tapos, Galan mo na lang din
Tandaan niyo lagi client safety, side rails. Lagi yung itataas. So guys, yung kaninang ginawa ko, yung dito ako, pagka-position si Kuya, bago umikot, laging itataas ang side rails. At bago umalis, tataas ang side rails. Nakamali ka na sila. Pati na lang mo siya, nakabangka. Ito muna itataas mo. Di ba nakaposisyon si Kuya ng ganyan? Kaya itataas mo na to. Bago Ay, ka... pag wala ka dun sa gilid, yun yung nakataas. Kung iiwanan mo, yun yung nakataas. Bago ka umikot sa kabila. Tapos ito, itataas mo. After mo umalis. So document, lagi guys mag-document Last procedure mag-document. When and what position mo tinurn yung client. Anong oras mo siya tinurn. Tapos ano yung response ng client. Nakasaktan ba siya? Gusto ba niya yung position niya? Or parang wala lang? So yun lahat yun, kasama yun sa charting natin. Ulitin niyo lahat yung sinabi ni Kuya Jeff. Ano yung tatlong kailangan? Document. Response. Positional